Kumusta, magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, mag-a-update lang po tayo no, sa ating kamatis kung saan may paisa-isang hinog na nating makikita mga ka-farmers. So bago po ang lahat mga ka-farmers at saka ang pagbahagi naman po ng ating mga ginagamit na foliar dito, may galab shout out po pala no, sa lahat nating mga audience from Luzon, Visayas at Mindanao no, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber ko sa aking munting YouTube channel. Okay, so ngayon mga ka-farmers, ito na po no ang mga bunga ng ating kamatis simula ilalim hanggang sa itaas mga ka-farmers oh. So kita natin no kung gaano kadami ang bunga sa ating kamatis. So malaking bagay po mga ka-farmers no ang mga foliar fertilizer at saka yung mga fertilizer na pagkain ng pinadaan sa lupa. So dahil sa tulong po sa mga potassium at saka calcium at saka zinc, boron at saka mga iba pang mga nutrients. Ayan po mga ka-farmers, parang kita-kita natin no ang magandang kalalabasan. Tingnan niyo ang bunga hanggang ilalim. So baka sabihin niyo mga ka-farmers ay ang ating tinitira ng video ay yung marami ng bunga. So kahit saan tayo dito mga ka-farmers no, kahit saan tayo dito yan. So hanggang taas mga ka-farmers, mapakadaming bunga oh. Yan ang ating makikita sa bawat puno ng ating kamatis. Kabila naman, tingnan nyo ang bunga mga ka-farmers sa ilalim oh. Yan, inano ko na sa ilalim. So medyo against light lang, hindi masyadong makita, pero din sa sa araw, yan kita natin. So nagtanggal po tayo din ng mga dahon mga ka-farmers. Ito pinuputol na yung mga matatandang dahon. So kita nyo ang bunga. So yun po ang resulta mga ka-farmers no, sa mga foliar na ating ginagamit. Napakadaming bunga. So sa isang puno mga ka-farmers, kaya na ang mga 100 na, may mga 100 na mga ka-farmers no, kasama yung mga malilit na bunga sa isang puno. So ganyan nakadami ang bunga sa ating kamatis. Yan oh. So yun ang ating mga makikitang bunga mula sa ilalim. Yun ang mga unang bunga sa ilalim hanggang taas mga ka-farmers. Hanggang taas yan ang mga bunga no. Tingnan nyo mula ilalim oh, hanggang itaas yan. So napakadaming bunga. Kabila yan ang ating makikita. So kulang lang sa pagtanggal ang dahon ng kabila. So din mga ka-farmers oh. So ganyan ang mga bunga ng mga kamatis na ating makikita. Napakaganda, nakakatanggal stress po mga ka-farmers pag yun ang ating makikita sa bawat puno. Napakadami at napakaganda pa. So ang foliar natin ginagamit din ng mga ka-farmers ay yung Green Acres no, at saka Peters. Yun po ang ating mga foliar na ginagamit din sa dosis na 40 sa bagong tanim at saka sa may bunga ng mga ka-farmers, dahil walang overdose kasi ang nakalagay 40 ml hanggang 60 lang sa Green Acres, pero ginagawa kong isang sardinas mga ka-farmers sa isang knapsack sprayer dahil walang overdose. Tapos napakamura lang. Ayan. So yun po ang ating makikitang mga bunga. Tapos mga ka-farmers, baka may napapansin kayo no sa ating pag-ikot, may nakatanim ng ampalaya. Yun po ang crop or early cropping. Ayan, kita nyo may mga ampalaya oh. Kasi nag-umpisa ng may hinog mga ka-farmer. So sa loob lang ng mga 3 linggo makakapitas tayo din ng marami. Tapos pagkawala mga ka-farmers, may tumutubo ng ampalaya. So yun po ang kagandahan, may ampalaya at saka may kamatis.
Tapos ang kamatis, napakadaming bunga oh. Nako po. Yan, may ampalaya mga ka-farmers. So kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers, sobrang daming bungang ating makikita sa ating mga kamatis. Tapos tabok tayo kasi yun ang daan natin sa gitna, no? Papunta doon. Yan oh, ang bunga silalim. Di matabas-taba. Napakadami mga ka-farmers. Tapos lipat tayo sa isang linya. Yung ano lang, plastado sa init lang para makita ang bunga. Yan mga ka-farmers. Maraming hindi naniniwala kasi AI lang. Pasensya na po ha, hindi ako marunong mag-edit mga ka-farmers. So yun lang ang pwedeng maipapakita at maipapasilip ko sa inyo. So kung tanongin nyo kung ano ang mga ginagamit ng mga fertilizer ko, marami na po akong video. Kung tanongin nyo ako kung anong mga foliar na gagamit ko, marami na din akong mga tips patungkol dyan. Kaya nga check nyo na lang mga ka-farmers. So yun ang ating maipapakita at maipapasilip sa inyo. Ito mga ka-farmers, natatanggalan ng mga dahon. So kita natin din yan. Sa isang puno lang daming bunga sa ilalim mo. Nakakatuwa mga ka-farmers tingnan. So yun po ang mga bunga ng ating kamatis, napakadami. So ang ating kamatis mga ka-farmers, ko lang nag-umpisa na po itong mga may mga hinog. Kita pala pag iganyan natin ang ilalim mo. Anuhan ng kamay kasi napakainit against light. So ganito nakatangkad hanggang kilikili na ang ating kamatis, no, mataas-taas na mga ka-farmers. Tapos ang bunga ay sabay ding lumakay. Yan, marami ng mga malalaki sa ilalim. At tapos may pa isang hinog na yan, may hinog na. So ilang tulog na lang to mga ka-farmers ay makaka-harvest na po tayo ng ating napakadaming bungang kamatis. Ayan, napakadaming bunga mga ka-farmers. So yun po ang ating makikita sa ating mga kamatis. Ayan ang mga bunga sa ilalim. Nako, yan. Pag ganito ang kalagayan sa mga pananim mo, kahit isang araw ka pa mag-ikot, parang hindi mo mapansin ang pagod kasi napakadaming bunga mga ka-farmers. So okay lang kahit ang presyo ay tag 25-30 lang dito sa amin ngayon. Malaking pera pa din mga ka-farmers kasi sa dami nito. Yan. So kung makakuha ako dito 1,000 kilos pag 30 o 30,000. So yun po mga ka-farmers. Pag merong 5 tonelada 150,000. Malaking pera pa din mga ka-farmers. Okay, so yun lang po ang may share ko sa inyo at may update. So pag halimbawa ang inyong mga pananim ay ganito ng edad, pwede na kayong magtanim ng ampalaya. Ayan ang mga ampalaya So ang pagtanim ng ampalaya, halimbawa ang sikat ng araw ay galing din sa nga side. So dini banda, wag dini banda mga ka-farmers kasi malilom. Mas maganda din na matatamaan po sa sikat ng araw parang lumaki ang ating mga ampalaya na may resistansyang makukuha galing sa araw. Katulad nito dini banda. So dini wala kasi malilom siya. So pag ikot natin dini mga ka-farmers, makita natin na may tanim na ampalaya dyan. Meron dyan. Dito na naman po tayo. So may nakataning ampalaya. Meron dyan. So dini wala. So yun lang ang teknik ko mga ka-farmers, no, na ma-share at maibahagi ko sa inyo na
pamamaraan sa pagtatanim po ng ampalaya sa ilalim ng taniman ng kamatis. Sana po sa video nating ito ay nakakatulong po sa inyo na pwede po pala magtanim ng ampalaya sa ilalim ng kamatis. Basta alam lang po natin kung saan dumaan si haring araw, parang pagsikat niya ay diretsong makatamaan sa init. Huwag dito mga kaparmers kasi malilom. So dini banda, kita natin ang araw ng dini. Tapos yan, natatamaan siya sa sikat ng araw hanggang maghapon. Yan ang ating ampalaya. So kita natin mga kaparmers, natatamaan siya sa sikat ng araw. So yun lang po siguro ang ma-share ko po sa inyo sa umagang ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. At mabuhay po tayong lahat. So bago natin tatapusin ang ating kwentuhang may aral mga kaparmers patungkol po sa pagtatanim ng ampalaya sa ilalim ng ating mga kamatis sa ganitong edad na nag-umpisa ng mahinog, mega love shout out po sa lahat nating mga audience, mga viewers, sharer at commentators, sa mga subscriber natin at sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.